Aling Crising. Highly recommended daw po kayo ni Mrs. Malyari. Sanay na sanay daw po kasi kayo sa bahay na to. Ako kasi talaga ang tumatao dito sa bahay pag walang umuupa. Matagal na ako kasambahay ni Mrs. Malyari. Dalaga pa lang ako nung una akong mamasukan sa kanila. Mabuti naman po kung ganun man ang Crising. Kasi hanggang ngayon parang hindi ko pa rin makabisado tong bahay eh. Lalo na sa gabi parang nawawala pa rin ako. Ako na ang mag-aalaga sa bata. Magmula ngayon, lubayan niyo siya. Sino ang kausap niyo? May nagbabantay sa anak niyo. Kami po. Lagi po namin binabantay yung anak namin. Si Aling Crising naman masyado mapabiro. Bukas na bukas po. Pwede na po kayo magsimula. Pinatapon ko na kay Aling Crising ang mesa. Sabi niya, iba daw yung nararamdaman niya doon eh. Baka daw sinusundan ng may-ari at ayaw ipamigay sa iba. Ramon, maghanap na lang kaya tayo ng ibang matitiran. Iba na talaga yung pakiramdam ko sa bahay na to eh. Mahal, konting tiis na lang. Kaya ba? Mas maigi kasi dito. Mas mura. Mas tipid. Mas makakapag-ipon pa tayo na mabilis. Ha? Sige na. Tara, matulog tayo. Si JR! Sa
kwarto ni JR. May babae. Karga-karga po siya. Manang Crising, anong pinagsasabi niyo? Manang Crising, pinapakaban niyo naman kami. Baka naman binabangungot lang kayo, Aling Crising. Kita ko dyan eh. Ang babae. Diyan. Manang Crising, matulog na po tayo. Maaga pa tayo bukas. Ma'am Digna, napabinyagan na ho ba niyo si JR? Kasi natutuwa sila sa kanya. Sinong sila? Basta po, pagbinyagan na po niyo si JR. Lalo po magtatagal kayo dito sa bahay na ito.